Samantala tayo binigyan ng doktor ng maintenance, inumin natin yan. Kung anong payo sa doktor, huwag natin labagin dahil yan ang kabubuti natin. Pero alalay lang po yan. Kailangan talaga na tayo ang magbago sa ating lifestyle. Tol, tanong lang po, ano po yung magandang diet para sa diabetes type 2? Ano po yung kainin natin sa umaga, tanghali at hapunan? Okay, ang sagot ko ganito. Yung diet ng diabetes, halos yan po ang diet na sinusunod ko. Hindi ko mabigay sa iyo ang detalye ng anong kainin mo sa umaga, anong kainin mo sa tanghali, anong kainin mo sa hapunan. Dahil magdepende yan sa available na mga pagkain sa inyong lugar. Hindi man pwede na pabalik-balik yung pagkain na ibigay ko sa iyo. So, ikaw na ang magpili sa gusto mong kainin. Umiwas ka sa lahat ng mga pagkain na mataas ang sugar. Yung mataas ang glycemic index, iwasan mo yun. Hindi lahat po ng prutas pwede kainin sa mga may diabetes. Sobrang tamis, sobrang taas ang glycemic index, bawasan mo yan. At hindi lang sa pagkain ang kailangan mong disiplinahin. Kabuuan ng lifestyle mo ang baguhin mo. May disiplina ka sa pagkain, may disiplina ka sa pagtulog, may disiplina ka sa pag-inom ng tubig, may disiplina ka sa pagbabilad ng araw, may disiplina ka sa exercise, may disiplina ka sa pag-control sa sarili mo na hindi ka ma-stress. Dahil yung pagka-stress, yan po ang napakaraming naidudulot na sakit. Nagpataas yan ng ating blood sugar. Kaya iwasan mo, ma-stress ka. Kailangan na baguhin mo yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng diabetes. Kasi yung type 2 na diabetes, ayon sa pag-aaral, madali lang po kasi yan pagalingin. Pwede yan ma-repair pa ang type 2 diabetes. Kung hindi man ma-repair, makontrol mo yung sugar. Bakit tayo nagka-diabetes? Especially na type 2 diabetes dahil palyado na yung pancreas, yung tinatawag sa Tagalog na lapay, palyado na yan. Kasi yung si pancreas, yan po ang gumagawa ng hormones na tinatawag na insulin. At yan naman si insulin, yan po ang nagkukontrol ng ating sugar. Siya po ang regulator. Kung mataas ang sugar mo, i-control niya na hindi lumagpas sa taas. Kung bababa din ang sugar mo, i-control niya na hindi masyado bumaba. So siya ang controller or regulator. Ngayon, dahil nasisira na si pancreas, hindi siya makagawa ng insulin. Pag mataas ang sugar mo, bibigyan ka ng doktor ng maintenance para yung sugar na tumaas, sumubra dun sa level ng sugar natin, susunugin yun ng maintenance. Kailangan na ka ng maintenance. Ngayon, yung maintenance na ibigay sa atin ng doktor, tandaan natin na chemical po yun. Meron po yung mga side effect. Samantala tayo binigyan ng doktor ng maintenance, inumin natin yan. Kung anong payo sa doktor, huwag natin labagin dahil yan ang kabubuti natin. Pero alalay lang po yan. Kailangan talaga na tayo ang magbago sa ating lifestyle. Masterin mo yung diabetes, anong karakter ng diabetes, anong dapat iwasan, anong dapat kainin. Ganun po yung pagpapagaling. Ganun ang ginagawa ko eh. Anong mga dapat sundin mo. Gawin mo yung nararapat para sa iyo. Yun lang po, sana po ay nakatulong at kung nagustuhan yung video ito, paki-like na lang po, comment at paki-follow po para updated kayo sa iba pong mga videos. Sana po nakatulong. Maraming salamat po sa Diyos.